Father God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, we worship you. Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso sa oras na ito. Lord, nandito kami, Panginoon, upang hanapin ka, Panginoon ko. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we have come to this place, Jesus, to give you praise. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo ang aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa pag-awit namin, Panginoon, Lord God, maging panalangin sa iyo, Panginoon, ang awiting ito. Hallelujah, Jesus. Lord, wala kaming ibang nais kundi ang maranasan ka sa umagang ito. Tanging sa presensya mo lamang kami nakakaranas, Panginoon, ng tunay na kagalakan, Panginoon, ng tunay na pagmamahal. Lord, salamat po dahil mabuti ka. Hallelujah. I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Teach me to praise you, to praise you, to love you, oh Lord, to love you as a pleasing sacrifice. Teach me, oh God, teach me to praise you, to praise you, to praise you, hallelujah, to love you more than anything. More than this world can bring, to love you more than my own life, willing to give myself in your presence, Lord. I am satisfied. Yes, Lord, teach us, oh Jesus. Teach me to praise you, to praise you, to hallelujah. Yes, Jesus, more than my life, more than this world can bring.
Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kami yung binabalot ng iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, pinagigitnaan mo kami sa umagang ito. Lord, narito ang aming mga labi. Magpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. I-declare namin na ikaw ay nagtagumpay sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Ikaw lang ang itataas namin sa umagang ito. Hallelujah! Praise you, God! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! All the glory, all the honor, all the praises, only you, God. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise you, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, Jesus. For the glory of your presence, we, your temples, give you reverence. Lord, once again, bumaba ka sa amin. And so arise from your rest, and we blessed by our praise. And as we do in your embrace. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Nakapag-full tank na ba ang lahat? Yeah. So marami pa rin ako nakikita mga sasakyan sa labas, no? So hindi talaga nagpapatinag, no? Ang ating mga magigiting na kapatid, no? Kahit mahal ang gasolina, walang ano, no? Walang problema, no? So yan, so pakitingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Ayan, pakitingnan ko merong bago. Ayan, sa kaliwa at sa kanan. Sabihin mo, welcome again. Ayan, welcome, welcome. Ayan. Ayan, no, para may mga nakikita akong bago. Ayan, pakingitian naman. Ayan. Diba? Pakingitian yung mga katabi nyo. Tapos pakisabi nyo, wag mo muna akong istorbohin. Ayan, ayan. Wag mo munang istorbohin kasi may pag-uusapan tayong maganda. Ayan. Sino po dito yung mahilig manood ng movie? Mahilig manood ng movie? Ayan, mga mahilig sa series. Mahilig sa telenovela. Mahilig manood ng video sa Facebook. No? Manood tayo ng movie sa Disney. Ayan, alam na alam natin kung ano yung symbol na yan, no? Diba? Kahit mahal. Ang subscription, 500 plus, nagsisubscribe pa rin tayo, no? Diba? So, mahal, no? So, tumataas na yung mga bilihin ngayon. Lahat apektado. Ayan, so... Ayan, lahat tayo nanonood ng movie. Sino po dito yung mahilig sa action? Mahilig sa action. Taas ang kamay, mahilig sa action. Yan, mga FPJ ba yan? Robin Padilla, lumanay, no? Coco Martin. Mahilig sa drama, mahilig sa drama. Ayan, mahilig sa drama si Ian, no? Mga girls, mahilig sa drama, no? Parang gusto nila yung naiiyak. Tapos yung mga lalaki, ayaw ng drama. Gusto ano? Bakbakan. Kaya parang ako lang, no? Gusto ng action. Mahilig sa thriller. Mga nakakatakot, mga nakagulat. Thriller. Yan, asawa ko mahilig sa mga ganun eh. Mga pa-suspense, no? Tinatakot yung sarili. Biglang nagugulat. Ayan, mga thriller. Kaya pag naganap kami ng movie, puro thriller yung makikita nyo dyan. Mahilig sa anime. Ayan, wala mahilig sa anime? Ayan, no? Mahilig sa anime. Oh, mahilig sa horror. Ito mahilig sa horror. Ayun, mahilig sa horror, no? Yung iba, ayaw. No? Meron tayong mga categories. May mga comedy. Ayan. Mahilig din sa comedy. Mga Vice Ganda. Mga Big Soto. Ayan, mga ano, mga Pilipino. Ayan, marami pa naman. So lahat yan, meron tayo sa Netflix, merong
meron tayong kanya-kanyang type, no? Lahat merong movie. Pero kami kasi ng asawa ko, bago kami manood ng movie, sinesearch muna namin sa TikTok or Facebook, patingin muna ng review. Ano bang movie to? Kasi marami na kaming movie na napanood, hindi pala maganda yung ending, no? Nasayang lang yung 2 oras ng buhay namin na nakaganon kami, tapos wala palang, walang sense minsan yung story, hindi mo na-gets kasi English, no? Kaya pala hindi mo na-gets. And sa lahat ng yan, sa mga stories na yan, usually, ang laging hinahanap natin is magandang ending. Minsan sa umpisa, hindi mo naiintindihan, ano ba nangyayari? No? Pag walang subtitle, ano ba nangyayari? Pause nga ulit, pakibalik nga. Lahat tayo ay naghahangad ng happy ending, no? Dati pa yan eh. Kung papansinin niyo po yung mga books natin, mga Cinderella, Snow White, lahat yan, ang gusto natin, happy ending. Sino po dito ang gusto ng happy ending? Sa movie po ito, happy ending, no? Lahat tayo gusto ng happy ending. Ayan. So kung meron kayong Bible, paki-open po sa Luke chapter 12. Ayan, verse 35 to 40. Book po ng Luke chapter 12, verse 35 to 40. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Pakibasa nga po ng ating title. The end. Nakikita natin sa movie yan, no? Pag tapos na yung movie, the end. Pag tingin mo, ay tapos na. Tapos hindi mo na-gets kung anong nangyari. Minsan di ka satisfied. Ang ganda ng umpisa, pangit yung ending. No? Yung iba naman, ending na lang yung naabutan, hindi alam kung anong story. No? So, last week, sino po ito nandito last week? Ayan, medyo kadugtong to ng ating pag-uusapan ngayon about end time. Sino po yung nandyan na sa Luke chapter 12, verse 35. So, basahin po natin. Ayan. Ayan. Sabi po dito sa English, kung meron po kayong mga Tagalog, mamaya, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito sa Luke chapter 12, verse 35, stay dressed for action and keep your lamps burning. Verse 36, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Verse 37, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. So tayo po lahat, tayo pumikit. Ama namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Purihin mo Lord ang bawat sa Panginoon ng open hearts, Panginoon, na handang tumanggap Lord ng iyong mga mensahe, Panginoon. Bigyan mo kami Lord ng Spirit Lord na sensitive, Panginoon, sa iyong message, Lord God, na maging ito sanhi, Lord God, ng aming transformation sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw lang aming pinupuri sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Ayan. Luke chapter 12, verse 35. Sabi po dito, stay dressed for action. Stay dressed for action. Ang ating pamagat niyan is the end. No? So, ano bang connect? So, parang movie. Sa umpisa, hindi nyo pa naiintindihan kung anong nangyayari. Kaya sumubaybay po tayo. Sabi po dito, stay dressed for action and keep your lamps burning. Ayan. Alam niyo po ba yung pag sinabing stay dressed for action, sino po dito yung nakapag-work na? No? Nag-work. Yeah, meron tayong mga uniform, no? So, minsan yung mga sa atin, walang uniform, t-shirt lang, short, panalo na, di ba? Yung mga construction worker nga namin, naka-jersey lang, short walang coverall, walang pantalon, walang safety shoes, walang gloves, kahit ano. Di ba? Hubad pa nga iba eh. Di ba? Walang, sabi po ito, stay dressed for action and keep your lamps burning. Si Jesus po nagsasalita dito, ito po yung kanyang sinasabi. And be like men who are waiting for their master to come home. Sabi niya dito, as a servant of the Lord, you should stay dressed for action. Ibig sabihin, ready ka lagi as servant na, sa pagdating ng iyong master. Sabi rito, and keep your lamps burning. Noong unang panahon, kung babasinin po natin, wala namang Meralco, no? Wala namang solar power energy.
ang kanilang ginagamit dati ay ilawan, lampara. Sino po ito may lampara pa sa bahay? Kami dati meron. So, meron kami lampara dati. Bata pa ako, naabutan ko. Yung parang lata, tapos merong glass, tapos nilalagyan ng oil. Siyempre, nang unang panahon naman, wala pa namang kuryente maayos sa probinsya. Hanggang ngayon, brownout pa rin. No, hanggang sa nagkaroon tayo ng dipindot na lang. Di ba? May mga bote, sa nakaabot mga bata. Nakaabot ng mga bote, kandila. No? So wala na, no? Lahat ngayon, naka-meral ko na. Now, sabi dito, stray dress for action, point ko po number 1 is, be ready. No? The end, lagi niyo po nakikita sa Facebook, the end is near. The end is coming soon. Sabi, malapit na daw ang katapusan ng mundo. Naniniwala ba kayo doon na malapit na ang katapusan ng mundo? Sabi dito, ni Jesus sa kanyang parables, ang isang mabuting servant, laging handa sa pagdating ng kanyang master. Sino po dito nadadatnan ng Shopee na walang mga damit, nakahubad, kaya pagkatok ng Shopee, nakatapon ng tuwalya, diba? Hindi mo kasi alam kung anong oras darating. Diba? Nakikita mo sa Facebook yan eh. Mga vlogger na anong itsura pag darating yung Shopee, nakatawel, nakaganon, di ba? Kasi kukuha ng parcel, no? Hindi ready. Alam mo may na-expect kang parcel, may parating kang delivery, pero nakaganon ka na hilata. Minsan nga po, sa taas pa ako ng bahay, kung anong ginagawa ko, naliligo pa ako, tapos katok ng katok. Siyempre, alam ko naman darating sa aking parcel, 20 parcels a day. Madami po kaming parcel na dumarating sa bahay. Sabi ng mga construction workers, sir, parcel na naman. Ang dami. Halalo ngayon, sobrang dami. And keep your lamps burning. Alam niyo po, noong unang panahon, ang lampara, hindi naman yan unlimited, tulad ng Meralco, na kahit 24 hours mo nakabukas, ang iyong ilaw, hindi na uubos ng iyong kurente. Uubos yung pera mo, kakabayad. Pero yung ilaw mo, hindi mawawala yan hanggat hindi ka napuputulan ng kuryente. Noong una panahon, syempre, consistent. Pag mauubos na yung oil, no? Tama-tama, mahal ang oil, no? Sa yung lampara, kailangan mo laging refill. No? Syempre, may nakahanda ka dyan, galon. Sino po dito nagpagas ngayon sa galon? Nagpa-full tank, pero may dalang galon. Meron mo dito, nagpa-full tank, tapos may galon? Wala? Grabe, yaman nyo. Wala kayong pakalam kahit magmahal ang presyo ng gas. No? Ang tanong ko po ngayong umagang ito, tayo po ba ay handa sa end times? Ready po ba tayo? Sabi dito, be ready. Keep your lamps burning. Alam niyo po yung story ng parable ng 10 virgins. 10 virgins. 10 silang virgins, no? Mga birhen, dalaga, and they're waiting dun sa groom. Lahat sila merong lampara, no? Tigigisa. Sabi dito, yung 5 ay wise, yung 5 ay matatalino, and then yung 5 ay foolish. No? Yung 5, meron silang dalang extrang oil. Kasi they don't know kung anong oras darating yung groom, di ba? They don't know. Wala naman dating, okay guys, andyan na ako, malapit na ako, on the way na ako. Walang on the way dati. Nito lang yun na, walang ganon. Pag darating, wala silang pasabi kung anong oras darating. Basta darating ako, kahit anong oras. Ang tanong, dapat ready ka. Dapat ready ka. Darating ako, pero hindi mo alam kung kailan. Basta ready ka. And, nakatulog yung 10 virgins, no? 10 dalaga. Around midnight, sabi nila, parating na yung groom. No? Parating na. Pagbukas nila ng kanilang lampara, yung 5 mayroong extra, yung 5 wala. Sabi ng 5 foolish, bigyan mo naman ako ng oil para makapasok din kami. Sabi ng matatalino, wala na kaming extra, bumili ka muna para meron kayong oil. Yung 5 foolish, umalis sila doon sa kanilang
pinaghihintayan, and biglang dumating yung groom. Yung 5 lang yung nakapasok, pagbalik nung 5, the door was already closed. Sarado na, and hindi na sila pwedeng papasukan. Church, 10 sila, 5 lang nakapasok, 5 yung hindi. Minsan sa atin, this parable, posible ba nasa isang church, kalahati lang yung ready, kalahati hindi ready? Pwede ba yon? We don't know kasi binanggit sa parables, 5 lang ang nakapasok. Sa umpisa, pare-parehas naman silang may oil. Umiilaw yung kanilang lampara. Ang tanong, pagdating ng groom, nasa na sila? Missing in action. Ang tanong, saan ka kasama? Sa 5 matatalino o sa 5 foolish? Sometimes, lagi tayong nakokot, nasusurprise sa mga nangyayari sa ating buhay. We are not ready. Hindi natin ine-expect. Alam naman nating darating, pero hindi ka naka-ready. Kaya minsan, nawiwindang ka during situation na may problema kasi hindi ready ang heart ko. Yung faith ko, aandap-andap na pala, hindi ko pa pinapalakas. Dumating yung problema, dumating yung sakuna, bigla kang di ba? Bigla kang nag-fly away. Bigla kang lumipat, bigla kang nawala. Sabi po dito, no? And be like men who are waiting for their master to come home. Sabi po ditong waiting, this servant is eagerly waiting. Ang waiting po dito na sinasabi, na isang servant hindi umaalis sa isang lugar hanggat hindi dumarating yung kanyang master. Tanda ko po ng bata po ako, kami ng kuya ko, mahilig po kaming maglaro ng, di yung PlayStation yung free sa CD. Yung may mga CD tapos mayroong mga larong kontra, hindi nyo naabutan niya, yung matatanda na Kontra, mga Bomberman, yun yung mga laro nun. Hindi kami pinapalaro ng nanay at tatay ko kasi wala kaming ginagawa kundi ganun lang. Ang gagawin ng nanay ko, tuwan-tuwa kami pag aalis na yung parents namin. Aalis. Sakay sa jeep, may jeep kami dati. Owner. Ngayon, ang ginagawa nila, tinatago nila. Siyempre, bago sila umilis, ang dami nilang bilin. Yung baboy, pakainin nyo. Yung baka, ayusin yung pinto, linisin ang bahay. Ang daming bilin. No? Sabi ng nanay ko, dapat pagbalik ko, ayos yan, ha? So kami, laro lang, pag alis nila, laro lang kami ng laro. No? Laro kami ng laro. Wala pang cellphone dati. 3310, isa lang merong cellphone. Sila lang. Di yung pwedeng mag-text. No? Ngayon, nung parating na sila, pag sila darating, laging merong sign. Meron kaming palatandaan. Alam niyo kung bakit? Yung aso namin matalino. Alam kung ano yung tunog ng jeep namin. Pag tumakbo na yan, takbo na rin kami para ayusin lahat ang dapat ayusin. Maglinis ng bahay. Puntahan yung kambing na nawala na. Tumakas na. Yari kami. Minsan naaabutan kami. Ang gulo ng bahay, yung pinggan hindi nakahugas. Yari kami. No? May mga bilin sila. Sabi nila, yari ka pagbalik. Yari talaga. Kaya yung game din tinatago na pero alam naman namin kung nasaan. Medyo advanced na lang kami. 3 hours bago dumating, ayos na kami. Tapos na kami maglaro. Ready, di ba? Minsan, naaabutan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin alam. Nag-i-enjoy ka Ang sarap, di ba? Bilang tao, wala pa naman si Lord. No? Gagawa muna ako ng kabalastugan, no? Wala pa naman Di ba? Sabi dito, they are eagerly waiting. Excited sila sa pagdating ng kanilang Panginoon. Kasi dati, nung master siya servant, yung servant, talagang ino-honor nila yung kanilang master. Piniplease talaga nila. Ngayon, yung mga, wala akong paka dyan. Sa mga boss, walang pake, no? So that they may open the door kapag dumating yung master. When he comes and knocks. No? It's an honor
for the servant na pagdating ng kanilang master, automatic, parang naka-remote yung pinto, bukas agad pagkatok. Hindi yung pagkatok, nasan ka na, tulog pala. Diba? Yari ka ngayon, baka sisante ka na. Sabi dito, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. Blessed, sabi dito, are the servants whom the master finds awake. No? Blessed daw yung mga servants na naabutang gising. No? Meron yung mga surprise minsan na inspection sa mga police station, lahat ng police tulog eh, no? Kita mo sa Facebook eh, no? Talagang niyari eh. Ba't tulog ang mga police? Paano kung may dumating na magnanakaw, ninakawan ng police, di ba? So, sino manghuhuli? Kasi tulog sila. Sabi dito, truly I say to you, this master, he will dress himself for service. It's unnatural po sa isang master na dadamitan niya yung kanyang mga servants and makipagmingle sa kanyang servant. This is the foreshadowing of Jesus na pagsisilbihan niya kay mga disciples, di ba? Uhugasan yung paa. Si God lang yung nakakagawa nito. This is a foreshadowing. Tuloy po natin. If he comes in second watch or in the third and finds them awake, blessed are those servants. Inulit-ulit, blessed are those servants. Alam niyo po ba yung second watch at third watch? Yung mga servant po dati, meron silang duty. First watch, second watch. Ang first watch po ay 6 to 9. Ang second watch po ay 9 to 12. Ang third watch po ay 12 to 3 p.m. Kailangan gising ka pag yung master mo umalis. Dapat pagbalik niya, pagkatok niya, di ba? Bukas ang pinto. Kung hindi, kung malupit-lupit ang master mo, baka kastiguhin ka niyan. Latiguhin ka niyan bukas ang umaga, pinaghintay mo ako ng matagal sa labas, ha? Yari ka sa akin. Sabi niya, blessed are those servants nagising pagdating ng kanilang master. Meaning, blessed are those servants who are ready. Handa. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Gising ka ba? Sabi mo, gising ka pa ba? Gising pa ba? Yan. Pakitapik, baka tulog na eh. No? Number 1 point, be ready. Yan. Ang second point ko po is, regarding end times, tuloy po natin sa verse, verse 39. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. Basahin ko nga po sa Tagalog para medyo ano. Sabi mo ito sa verse 39. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya papabayaang pasukin ang kanyang bahay. Verse 40, kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Sabi dito, darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Alam niyo po, sabi ko nga po, mahilig pong manood ng movie. Halos lahat ng movie sa Netflix na maganda, napanood na namin. Kahit ngayon, pinagtitisan na lang namin yung mga tira-tira. Yung mga tira-tirang hindi okay. Ngayon, sino po dito ang familiar sa movie na 2012? Napanood na ng movie na 2012? Wala? Ayan. Di ba? Ito yung mga pinakamalupit. End times, sabi, darating na daw ang Panginoon at magugunaw na ang mundo. Nangyari po ba? Hindi. Alam niyo po ba, all throughout ng mundong ito, there's a lot of predictions regarding end times. And naglagay ako dito na medyo famous. Tingnan natin kung medyo familiar kayo, no? Yeah, mga human predictions. Una,
year 66 to 70 AD. No, meaning, after birth of Jesus, 70 years after, sabi, magugunaw na daw ang mundo. Dami nangyayari. Nagunaw ba? Hindi. Nandito pa rin tayo, no? Number 2, 1000 AD. Ayan. Nandiyan ba, Hana, yung human predictions? Number 2, 1000 AD. 1,000 years. Sakto, no? Millennium panic. Dami nagpanic ng 1,000 years. Magugunaw na daw ang mundo pagdating ng 1,000. Nangyari ba? Hindi. Pangatlo, 1524. No? Magugunaw daw ang mundo, flood na naman. Kung nagbabasa tayo ng Bible, sabi ni God, hindi ko na muling gugunawin ang mundo using flood, water. So, hindi nangyari. Pangapat, 1843. 1844. Yan, meron po ulit. Millerite Movement. Sino ba nakaabot dyan? May 1843 po ba dito? Tandaan nyo na. 5, 1910. Hey, Halley's Comet Panic. No? May darating doon na comment na magpapasabog sa buong mundo. So, hindi dumating. Baka na-traffic. No? Hindi na dumating. 1970. First Earth Day Doom Prediction. Ayan, so medyo... May 1970 po ba dito? Meron po ba? Wala. Umamay na po kayo. 1970, merong prediction, magugunaw na yung mundo. 1988, magugunaw na daw ang mundo. Merong isang author nagsulat ng book, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. So alam niyo po ba, nung time na yan, million copies ng book ang naibenta dahil dito sa prediction na magugunaw na yung mundo. Kailangan kong basahin. Anong meron dyan? Wala namang Facebook dati eh. Kailangan bumili ng libro. No? So, 88 reasons. Hindi nangyari ng 1988. Ang ginawa niya noong 1989, gumawa ulit siya ng book. 1989, magugunaw ang mundo. Wala nang bumili. Kasi hindi pala totoo, nagunaw ang mundo. 1999, yan, year 2000 back, nangyaring computer problems, magugunaw na daw yung mundo. 2011, Harold Camping Prediction, yan. Pinedict ni Harold, 2011, bata pa ko niyan, dalaro pa ko niyan, di ko na iniintindihan, no? 2012, ayan, Mayan calendar, December 21, 2012, magugunaw daw yung mundo. Sino nakaabot nun? 2012? Ako nasa rooftop to, nakaganon ako sa langit. Bagong Christian pa lang po ako niyan. Sabi ko, sakto buti na lang. Paano kung 2010, nagunaw yung mundo pala? So, ligwak ako ngayon, diretso sakto, kaka-Christian ko lang, no? Darating si Lord. So, medyo bata pa ako nun eh. Darating pala si Lord, 2012. Nod-nod ka pa movie, no? December 21, hindi nangyari. December 22 na, hindi nangyari. No? Ngayon, ang inaabaw niya lang 12 ng Shopee. Diba? Para makabili ng sale. And so on. Marami pa pong nagpipredict hanggang ngayon na darating si Lord sa maraming panahon. At ito lang po yung masabi ko. Lahat po ng mga yan, they failed to predict. Kasi sabi po ng Bible, no one knows. Walang nakakaalam. Ang sabi dito, darating ang Panginoon sa lugar, sa time na hindi mo inaasahan. No one knows. Matthew 24 verse 36, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Kung alam nyo kung kailan darating, kung kailan gugunawin ang mundo, daig nyo pa si Jesus. Saan galing ang source nyo? Di ba? Kaya sino nga yung mahilig mag-chismis dito sa Pilias? Siyan din ba yun? Siyan Gaza. Oh, magugunaw yung mundo, galing kay Zian Gaza. Totoo ba? Walang nakakaalam kundi ang Father lang. Hindi rin alam ni Jesus kung kailan siya ipapadala dito. Pakasabi nga po sa katabi niyo, no one knows. So kung may magsabi sa inyo, magugunaw na yung mundo bukas, fake news yon. Fake news. Alam niyo po ba sa Korea, merong pastor na sinabi sa mga member, magugunaw na yung mundo, parang around, umutan ko na recently lang, magugunaw na yung mundo. Sabi niya sa mga member, ibenta niyo lahat ng inyong ari-arian, ibigay niyo sa church. No?
Mag-resign na kayo sa trabaho kasi maguguno na yung mundo. Anong sense pa na nagtatrabaho ka? Resign ka na. Di ba? Benta mo na lahat ng kotse mo, ari-arian mo. And sa church lang tayo during that day. For example, December 21, 2012, maguguno na yung mundo, ibenta nyo na lahat. No? Ang tanong, nung time na yun, nandun sila sa church, they're praying, Lord, kunin mo na kami. Eto na kami, ready na kami. Kinabukasan, hindi nangyari. Yung prediction ng pastor. Alam mo minsan, even pastors, kahit sino pa man yan, cable lawyer, sino pa man, wala makakapag-predict kung kailan darating ang Panginoon. Kahit pa pastor, kahit pa ako, pag sinabi kong darating ang Lord, mamaya, benta nyo lahat, mag-resign na kayo. Di ba? Tumakbo na kayo. Di ba? Baka bulaang propeta. Wala nakakalam. If you're reading the Bible, no one knows. Walang nakakalam. No? Walang nakakalam. Ang ginawa po, nagalit yung mga membro doon sa pastor. Ang ginawa doon sa pastor, nakulong. Bakit? Diba? Napunta pala sa kanya yung mga pera. Eh bakit? Kasi bakit? We predict something na hindi naman align sa biblical truth. Ang nangyari, sabi ng wala namang nawala kung naghintay, meron. Marami pong nag-commit ng suicide during that time. At maraming mga pulis nandun nakapalibot sa church kasi baka maraming mag-mass suicide during that time. I mean, nag-suicide na nga. Parating na pala si Lord, mag-suicide na ako. Unahan ko na. And credibility. No? Hindi truth. So, sayang, no? Kung magaling kang pastor, tapos na-predict mo ganon, kinausap ako ni Lord sa panaginip ko. Darating si Lord mamaya, 3:00. Yari ka ngayon. 3:00. Sabi ko nga ba sa inyo, no one knows. Walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, sabi sa point 1, be ready. Hindi mo kailangang malaman kung kailan darating ang Panginoon. Ang kailangan mong malaman, handa ba ako pagdating niya? Kasi kung hindi, sabi nga, putay kang bata ka. Punta tayo sa point number 3. Number 3 is, Jesus is coming back. Pakisabi nga sa katabi nyo, Jesus is coming back. Pag po naalala ko itong Jesus is coming back, naalala ko lagi yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, uy, darating na si Jesus. Hindi pa ako nakapagpasarap sa buhay. Ha? Yung iba darating na si Jesus. Kailangan ko na mag-asawa. Lord, baka naman. Wag muna. Mag-aasawa pa ako eh. Kaya nga nung nag-rush na kami nung nakaraan, kala namin darating na si Lord. Joke lang. Di ba? Kaya yung iba, no? Hindi ko masabi magmadali kayo, no? Pero who knows? Kung kailan mamaya, malayo, mamaya pala, no? Di ba? Point number 3 is, Jesus is coming back. Para sa iba, ito po ay good news. Yes. Tapos na ang paghihirap sa bayang ito. Para sa iba, ito ay bad news. Yari ako ngayon. Di ba? Alam niyo po, pagdating sa Amerika, sa Pinas, marami naglalagay, mga karatula, Jesus is coming back, repent now. Yung iba, wala lang yan. Tagal na lang pinipredict, Jesus is coming back eh. Di ba? Alam niyo po ang maganda sa pagbalik ni Jesus? Walang nakakaalam. Kasi alam niyo kung bakit? Kung sinabi ni Jesus sa Bible, nabandit ngayon, March 22, no? March 25, darating ako. Sabi sa Bible, 3:00. Siguro mga March 21, di ba? Marang, sige, happy pa tayo. Malamang March 23, 2:00, nagdadasal ka na. Nagbabago ka na. Ako lang ba nakakaisip noon? Ako kasi gagawin ko yun eh. Gagawa ka ng lahat ng kalokohan kasi papatawarin naman ako ni God. Sa huling, ang importante yung ending. Sabi nga dun sa di ba, yung magnanakaw na kasabay ni Jesus Christ, nung pinakaw sa krus, ang daming kalokohan ginawa. Nagnakaw, pumatay, or what. Tapos,
Nung bago siya mamatay, humingi siya ng tawad, tapos kinilala niya si God, tapos biglang napunta sa heaven. Wow! Kung alam ko lang na March 23 darating, gagawin ko yun. Alam ko po mga Pinoy, kahit ako, pag po may mga bagay sa akin pinapagawa, hanggat hindi deadline, hindi ko gagawin. Tama ba? Gagawin nyo, mga last minute na, rush nyo na talagang, sabi, ba't naghahang tong laptop? Kung kailan nagmamadali, saka naghahang, minamadali mo yung laptop eh. Di ba? Kung kailan nagmamadali, saka napaplatan, bakit? Reckless driver ka, nagmamadali ka na eh. Bakit? Kasi gusto mo lagi last minute. Pasalamat na lang, walang sinabi si God kung kailan siya darating. Malamang, March 22, di ba? Tulog ka pa. March 23, baka dilat na dilat ka, no? Baka nag-prayer ka na, nag-fasting ka na, lumuhod ka pa. Lord, tanggapin mo ko sa langit. Di ba? Isama mo mga anak ko, halika kayo dito, mag-pray tayo. Malamang gagawin niya yun. Hindi niyo alam kung kailan. So, ang tanong, kailangan ko pala maging ready anytime. Ang hirap naman nun. Para sa totoong Kristiyano, hindi mahirap yun. Amen ba? Para sa totoong Kristiyano, hindi mo kailangang magpakitang tao na, uy, mabuti lang sana. Dumating si Lord Sunday, kasi kakadasal ko lang. Huwag sana Wednesday. Malupit pa ako nun. Huwag Wednesday, Sunday sana, Lord. Kakasamba lang namin. Kakapray lang namin, kakarepent lang. Sakto, no? Paano kung hindi Sunday? Paano kung parang tumatagilid na yung faith mo? Pa-backslide ka na, Lord. Biglang dumating si Lord. Late na. Parang yung 5 foolish virgins na dumating si Lord, di ka ready. Ay, sayang. Konti na lang di ba? Isang ama namin na lang sok na Di ba? Pero totoo, regarding Jesus, marami kasing hindi naniniwala. Atheists, other sekta ng religion, they said, Jesus is already, di ba, came back na. Nakabalik na daw, wala na tayong inaantay. So wala nang urgency na magbago. Wala na pala Tandaan niyo po dito, first coming ni Jesus, quiet, tahimik, no? Pinanganak sa sabsaban, quiet lang siya, no? He is the Lamb of God, first coming. Nagpunta siya dito sa lupa para i-save ka, para i-deal yung mga sins nyo. Di ba? Second coming ni Christ, hindi natin alam kung kailan, He will come as a judge. Meaning, kung ano yung ginawa nyo sa buhay nyo ngayon, huhusgahan na kayo. Kung mabuti ba o hindi. Kung sa kanya ka ba o hindi. Sabi dito ni Jesus, isi-separate niya like shepherds kung sino yung goat at kung sino yung shepherd. At kung sino yung sheep. Ang tanong, sheep ka ba or goat ka? Kasi yung goat, papuntang hell yan Yung sheep, pipiliin niya yan. He will come here as a judge, as a ruler. Pagdating niya, sabi dito, lahat ng tao makikita ang pagdating niya. Lahat. From heaven. Walang sikreto. Hindi ko alam dumating si Jesus. Hindi, malalaman mo yun. Nakadating na ba? Hindi ko alam Bigla na lang nagliparan yung mga kasama ko. Nawala. Naiwan ako. Minsan ba naiisip niyo yan, mga Kristiyano? Parang nawawala lahat ng tao dito. Nag-rapture na ba? Nakatakot ka, ba't hindi ako kasama? So nakakatakot no? Pero ang tanong, kung natatakot ka sa pagdating ni Jesus, bakit? Bakit ka natatakot? For some reasons, I don't know. Kasi ikaw lang naman nakakalam ng faith mo Kung gaganon-ganon ka kay Christ, sala sa init, sala sa lamig, you're lukewarm Christian, sino ba talaga ang master mo? No? Sobrang ganda ng word na Jesus is coming back because hindi naman lahat naniniwala They don't want transformation. Wala silang pakialam kahit di ako magbago. Because sabi nila, loving naman si God. May grace naman, yes. Pero pagbalik niya, ngayon may grace siya. Pero pagbalik niya, i-judge ka na. Parang nanay ko, pagbalik ko, patingin ang pinaggagawa nyo.
palo ka ngayon. Ganon din pagdating ni Christ. Umalis siya, babalik siya, para sunduin ang para sa kanya. Ang tanong, kasama ka ba? Hindi ko po kayo tinatakot pero I want you to know na hindi mo alam kung kailan. Hindi ko sinabing magkulong na lang kayo sa kwarto para magdasal. Hindi po dasal ang nakakapunta sa langit. It's your life. Kung binigay mo kay Jesus, it's your life. Hindi yung, nagpunta akong worship song, sakto, tumugtog sa radyo. Nakakanta ako, tapos biglang, nag-rapture, biglang ano. Diba? Sabi nga, kasap mata lang wala ka na. Ang tanong, sama ka ba? Ang tanong, lahat tayo meron tayong ending, parang pelikula. Yung iba ngayon dito, nangyayari, ma-action, madrama. Pero ang tanong, lahat ng bagay po dito may katapusan. Kahit buhay po natin, mayroong katapusan. Ang tanong, ano ba yung katapusan nyo? Happy ending ba? Alam niyo po ako pong masaya kung darating si Lord. Sabi dito, yung mga wars ngayon sa Middle East, nandiyan ba sa Bible? Sa verse? Yung mga wars ngayon sa Middle East, pasimula pa lang yan ng pagdating ko. Ibig sabihin, bago ako dumating, there will be signs. Sabi mo nga kanina, bago dumating nanay ko, tumatakbo na yung aso. Ay, nandyan na yung nanay ko. Yari ako. Si God, bago dumating, there will be signs. Sabi dito, there will be wars. May wars ba ngayon? Yes. May earthquakes ba ngayon? Yes. And sabi dito, see that you are not alarmed, for this must take place. Sabi dito, dapat mangyari ito. Hindi nyo pwedeng, Lord, baka naman pwedeng wala ng war. Hindi. Sinabi niya na, mangyayari ito. But the end is not yet. Hindi pa to katapusan. No? Pasimula pa lang to ng pagdating ko. May taguto, may lindol. Ang pagdating daw ni Jesus Christ ay parang isang babaeng manganak. Parang sawa ko. No? Manganak na sa April 5 yata. April 5. Huwag ko nang hulaan kasi no one knows naman Kasi lang nga September 5, August 21 lumabas Diba? So basta darating. Ang tanong, next week. Gusto niya manganak next week. Ang tanong, hindi natin alam kung kailan sasakit ang tiyan niya. Nung pinanganak nga si Sarah, nagpapalinis pa ng kuko yan Baka pagdating ni Christ, nagpapamanicure pa kayo, nagpapasalon pa ako. Sabi mo kay Lord, wait lang, papabanlaw lang. Hindi natin alam kung anong ginagawa mo pagdating ni Christ. Parang isang babaeng manganak. We don't know kung kailan ka manganganak. Kailan ka magle-labor. Pero sabi dito, ang pagdating ng Panginoon ay parang isang babaeng manganganak. No? May pain. May signs. Masakit na yung likod, tiyan. Diba? Kung yung putok na yung panubigan. And this is the time. Darating na yung bata. Same with Christ. There will be signs. No? Pero sabi, the end is near. Alam niyo po yung pinakahuling sabi dito, kapag daw, naipangaral na ang Word of God, ang Gospel sa buong mundo, sabi sa Bible, darating na ako. Di wag mo nating i-share. Para di mo na dumating. Kasi magpapayaman pa ako Ngayon pa lang ako nakakaluwag-luwag Hindi. Mas masarap sa heaven. Walang oil doon. Walang oil price hike doon. Walang traffic doon. Why? For us na mga Christian, we are happy regarding this event. This is very important event for us Christians. Dapat excited ka. Dapat hindi ka natatakot. Tama ba? Dapat hindi tayo natatakot regarding dito sa second coming ni Jesus Christ. Tandaan po natin, lahat ng sinabi ni Jesus Christ, nangyayari. Lahat ng pinangako niya, gagawin niya. Hindi siya parang bulaang prophet na, darating ako, basta ba, darating ako. Kung yearly mo nga hinahulaan, baka nga dumating si Christ. Baka nga tamahan mo. Pero importante ngayon dito, huwag mo na hulaan kung kailan. Basta darating siya. Ang tanong, ready ka ba?